Ang World War II mga kapatid o ikalawang digmaang pandaigdig ay isang napakalaki at napakamadugong labanan na kung saan nasangkot dito ang halos lahat ng bansa sa balat ng lupa. Tumagal ng 6 na taon ang naturang digmaan, nagsimula ito noong September 1, 1939 at nagtapos naman noong September 2, 1945. Sa digmaang ito, ang karamihan sa mga bansa, kabilang ang lahat ng malalaki at mga pinakamakapangyarihan, ay lumaban bilang bahagi ng dalawang magkasalungat na alyansang militar. Una ang Allies na pinangunahan nila Winston Churchill ng United Kingdom, Joseph Stalin ng Unyong Soviet, Franklin Roosevelt at Harry Truman ng Estados Unidos at Chiang Kai-shek ng China. Ang pangalawa naman ay ang Axis na pinangunahan nila Adolf Hitler ng Germany, Benito Mussolini ng Italy at Hirohito ng Japan. Walang dudang napakatindi ng labanan na ito, nasangkot rito ang daang milyong individual mula sa iba't ibang bansa. At bawat pangunahing bansa na lumahok sa digmaan ay ibinigay ang kanilang mga kakayahang pang-ekonomiya, pang-industriya at siyensya. Ang World War II mga kapatid ay itinuturing din na pinakamapaminsalang labanan sa kasaysayan ng tao. Nagresulta ito ng nasa 70 hanggang sa 85 milyong nasawi na karamihan ay ang mga sibilyan. Sa labanan na ito, milyon-milyon din ang binawian ng buhay mula sa pagpaslang ng lahi, gutom, masaker, mga sakit, malawakang pambobomba at paggamit ng sandatang nuklear. Kaya naman kung ilalarawan ng ikalawang digmaang pandaigdig, may tuturing itong isang impyerno na minsang dumaan sa lupa. Ano ba talaga ang nangyari mga kapatid? Paano ba humantong sa ganito katindi ang lahat? At paano ba talaga nag-umpisa ang ikalawang digmaang pandaigdig? Sa mga unang bahagi ng taong 1939, ang diktador na lider ng mga Aleman na si Adolf Hitler ay naging determinado na sakupin ang Poland. Ngunit bago iyon, sa mga taong 1937, naging mainit na ang pananakop ng Japan sa mga bansa sa Asya, kaya sa mga panahong iyon nahaharap ang mga Hapon sa pakikipagdigmaan laban sa China. Samantalang ang plano ni Hitler na pagsakop sa Poland ay buong-buo na at ang Poland sa panahon na iyon ay ginagarantiyahan naman ng suportang militar mula sa Pransya at Britanya sakaling aatakihin nga ito ng Germany. Bago sinimulang salakayin ni Hitler ang Poland, siniguro muna nito na hindi papalag ang Unyong Soviet, kaya naman naganap ang isang lihim na negosasyon na tinatawag na German-Soviet Non-Aggression Pact. Nilagdaan ito sa Moscow noong August 23, 1939. Sa kasunduang ito, ang German at ang Soviet Union ay sumang-ayon na ang Poland ay hahatiin nila. Ang kanlurang ikatlong bahagi ay mapupunta sa Alemanya at ang silangang 2/3 naman ay mapupunta sa Unyong Soviet. Nang makamit ng Germany ang naturang kasunduan, nakuha ni Hitler ang seguridad na hindi na siya mapipigilan ng Unyong Soviet o maging ang Britanya sa kanyang gagawing pananakop sa Poland. Kaya pagsapit ng ika-26 ng Agosto, ipinag-utos ni Hitler ang pagsalakay. Ngunit dahil sa kasunduan noon ng Great Britain at Poland na magtutulungan, pinagpaliban muna niya ang paglusob ng ilang mga araw. Bagaman nagkaroon noon ng diplomatikong pagsisikap ang mga kanluraning makapangyarihang bansa na pigilin siya, ngunit determinado pa rin si Hitler. Kaya noong ika-31 ng Agosto 1939, iniutos niyang lusubin ang Poland kinaumagahan. Ayon sa iniutos ni Hitler, nagsimula na nga ang naturang pagsalakay noong September 1, 1939. At bilang tugon, pagkalipas ng 2 araw, September 3, nagdeklara ang Britanya at France ng digmaan sa Germany at nagsimula na nga ang ikalawang digmaang pandaigdig. Pagsapit ng September 17, sinalakay naman ng tropang Soviet ang silangang bahagi ng Poland habang binabakbakan naman ng Germany ang kanlurang bahagi, kaya mabilis itong natalo. At ayon sa kanilang kasunduan, hinati nga ng Germany at Unyong Soviet ang kontrol sa bansa. Sa kabilang panig, mainit din ang naging labanan sa mga hukbong pandagat ng Britanya at Aleman at sa pamamagitan ng mga mapaminsalang German U-boat submarine, isang aircraft carrier, battleship at mahigit 100 mga merchant ship ng Britanya ang napalubog sa unang 4 na buwan pa lamang ng digmaan. Noong April 9, 1940, sabay na sinalakay at sinakop ng Germany ang Norway at Denmark. Hindi pa sila nasihan rito. Pagsapit ng May 10, agad din nilang nasakop ang Belgium at Netherlands gamit ang taktikang Blitzkrieg o malakidlat na paglusog. Makaraan ng 3 araw, ginulat naman nila ang mga tropang Pranses nang lusubin nilang France. At habang malapit nang bumagsak ang Pransya sa kamay ng mga Aleman, ang pasistang diktador ng Italia na si Benito Mussolini ay nakipag-alyansa naman kay Hitler. At pagkatapos noon, pagsapit ng June 10, ang Italia ay nagdeklara na rin ng giyera laban sa Pransya at Britanya. Nang ganap ng makuha ng Germany ang France, ibinaling naman ngayon ni Hitler ang kanyang atensyon sa Britanya na mayroong defensive na advantage. Nakahiwalay kasi ito sa kontinente ng Europa sa pamamagitan ng dagat. Upang bigyang daan ang amphibious invasion ng Germany na tinatawag na Operation Sea Lion. Malawakang binomba ng mga eroplanong Aleman ang Britanya simula noong September 1940 hanggang May 1941.
Kabilang ang kanilang ginawang pagsalakay sa gabi sa London at iba pang mga sentrong pang-industriya na nagdulot ng napakaraming napinsalang mga sibilyan. Ngunit sa kabilang banda, tinalo naman ng Royal Air Force ang German Air Force sa tinaguriang Battle of Britain, kaya naipagpaliban ni Hitler ang amphibious invasion. Mahirap ilarawan ang pinsalang natamo ng Britanya sa pag-atake ng Germany. Halos maubos ang kanilang mga mapagkukunan, ngunit nagsimula naman silang makatanggap ng mga mahahalagang tulong mula sa Amerika sa ilalim ng Lend-Lease Act na ipinasa sa Kongreso noong unang bahagi ng 1941. Noong unang bahagi ng 1941, ang Hungary, Romania at Bulgaria ay sumapi na rin sa Axis, samantalang ang mga tropang German ay nasakop na rin ang Yugoslavia at Greece noong Abril. Pagsapit ng June 22, 1941, iniutos ni Hitler ang pagsalakay sa Soviet Union. Tinawag itong Operation Barbarossa. Sa mabilis at biglaang pag-atake ng Germany sa Soviet, walang nagawa ang lamang sa bilang ng mga tangke at eroplano nito. Agad naokupa ng tropa ni Hitler ang ilang bahagi ng Soviet, ngunit hindi na sila nakausad pa dahil sa kontraopensiba at pagsisimula ng malupit na panahon ng taglamig. Sa kabilang dako mga kapatid, habang abala ang Britanya kung paano haharapin ang Germany sa Europa, ang Japan naman ay patuloy din sa pagpapalawak sa kanilang teritoryo sa Asia na sinasabing ang bansang Amerika lang ang mayroong kakayahang harapin o pigilin ito. Ngunit sa mga panahong iyon, hindi pa lumalahok sa digmaan ng US hanggang noong December 7, 1941 nang sorpresang atakihin ng Pwersang Hapon ang naval base ng Amerika sa Pearl Harbor sa Hawaii. Ang paglusob na ito ng Japan ay kinasangkutan ng nasa 360 mga Japanese aircraft na kung saan kumitil ito sa buhay ng mahigit 2,300 tropang Amerikano. At dahil dito, pagsapit ng ika-8 ng Desyembre, opisyal nang sumali sa digmaang Pandaigdig II ang Estados Unidos at nagdeklara ng giyera sa Japan, samantalang ang Germany at ang iba pang Axis powers ay nagdeklara na rin ng digmaan laban sa Amerika. Malawak na ang naging tagumpay noon ng mga Hapon, subalit noong June 1942 natalo sila ng US Pacific Fleet sa Battle of Midway. Maliban doon, naging sunod-sunod ang tagumpay ng Allies laban sa mga puwersang Hapones sa isang serye ng mga labanan mula Agosto 1942 hanggang Pebrero 1943. Noong kalagitnaan ng 1943, sinimulan ng Allied Naval Force ang isang agresibong counterattack sa Japan. Kinasangkutan ito ng serye ng mga amphibious assault sa mga pangunahing isla na hawak ng Hapon sa Pasipiko. Ang diskarting ito na island hopping ay napatunayang matagumpay at dahil dito ang mga puwersa ng Allied ay lumalapit sa kanilang pinakalayunin na salakayin ang mainland Japan. Noong 1943 sa Hilagang Afrika, natalo sa labanan ng mga puwersa ng Britanya at Amerika ang mga sundalong Italyano at Aleman. Sinundan ito ng pagsalakay nila sa Sicily at Italy na kung saan napabagsak nila ang gobyerno ni Benito Mussolini. Samantalang sa Eastern Front noong Nobyembre 1942, isang kontraopensiba ng Soviet ang inilunsad laban sa mga Aleman ang humantong sa madugo at pinakamabangis na labanan noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Battle of Stalingrad. Sa labanan na iyon, tumitindi na ang taglamig at ang tropang German ay kinakapos na sa pagkain at gamot. Kaya naman dahil dito, pagsapit ng ika-31 ng Enero taong 1943, tuluyang sumuko ang mga Aleman. Noong June 6, 1944, sinimulan ng Allies ang malawakang pagsalakay sa kanlurang bahagi ng Europa. Nasa 156,000 na mga sundalong Canadian, British at Amerikano ang dumaong sa dalampasigan ng Normandy, France. At bilang tugon, ibinuhos ni Hitler dito ang lahat ng natitirang lakas ng kanyang hukbo. Upang matiyak ang pagkatalo ng Germany, lumusob naman ang tropang Soviet sa silangang bahagi hanggang sa di nagtagal nakapasok sila sa Poland, Czechoslovakia, Hungary at Romania. Noong December 1944 hanggang Enero 1945, kaliwat kanang nakipagbakbakan si Hitler sa mga Amerikano, Canadian, British at ganun din sa mga sundalo ng Soviet. Pagsapit ng Pebrero 1945, isang masinsinang pambobomba mula sa himpapawid ang ginawa ng mga kalaban ni Hitler. Kasunod nito ang malawakan ding pagsalakay sa ibaba hanggang noong ika-8 ng Mayo, formal na sumuko ang Germany. Subalit sa mga panahon na iyon, patay na si Hitler. Kinitil nito ang kanyang sariling buhay sa kanyang bunker sa Berlin noong April 30. Sa kabilang panig, matindi pa rin ang naging sagupaan ng tropang Amerika at ng mga Hapon lalo na sa Iwo Jima at Okinawa. Napakarami na ng nasawi rito. Kaya naman sa pangamba na mas lalo pang titindi at dadami ito kung gagawa ang Amerika ng pagsalakay sa lupain mismo ng Japan, pinahintulutan ni Presidente Harry Truman ang paggamit ng bago at mapangwasak na sandata, ang atomic bomb. Binomba ng Amerika sa pamamagitan nito ang Hiroshima at Nagasaki at noon ngang ika-2 ng Setyembre taong 1945 sa Tokyo Bay, tinanggap ni US General Douglas MacArthur ang formal na pagsuko ng Japan sakay ng USS Missouri. At dito nagwakas ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang digmaang napakalawak at napakamadugo.
Battle of Midway mga kapatid ay isang mahalagang labanan sa pagitan ng Japan at Amerika sa Dagat Pasipiko noong ikalawang digmaang pandaigdig. Naganap ito sa Midway Atoll noong ika-4 hanggang ika-7 ng Hunyo taong 1942, 6 na buwan pagkatapos atakihin ng Hapon ang Pearl Harbor at isang buwan naman pagkatapos ng Battle of the Coral Sea. Ang labanan na ito mga kapatid ay tinawag din ng mga historiador na pinaka-nakakamanghang engkwentro sa kasaysayan ng pakikidigma sa karagatan. Pero bago ang lahat, paano nga ba nangyari ito? Noong mga buwan ng Mayo taong 1942, determinado ang Japan na maging pinakamalakas na hukbong dagat at himpapawid sa kanlurang bahagi ng Pasipiko. Ngunit nang maganap ang Battle of the Coral Sea, nahadlangan sila at napaatras ng Amerika noong sasakupin sana nila ang New Guinea. Sa kabila ng pag-urong ng mga Hapon, kumbinsido pa rin ang commander ng Imperial Japanese Navy na si Isoroku Yamamoto na mas nakakalamang pa rin ang kanilang puwersa kumpara sa Amerika. Si Yamamoto mga kapatid ang utak noon sa nangyaring pag-atake sa Pearl Harbor, kaya naman sa pag-asang magagawa ulit niya ang parehong tagumpay, napagpasyahan niya na sorpresang durugin ang natitirang hukbong dagat ng Amerika na nakabase sa isla ng Midway. Bago ang gagawing mga pag-atake, isang solidong plano ang inilatag ni Admiral Yamamoto. Ang una nilang gagawin ay linlangin ang Amerika sa pamamagitan ng isang maliit na puwersang sasalakay sa Aleutian Island sa baybayin ng Alaska. Kapag nabaling ang atensyon ng Amerika sa Aleutian Island, tatlong mga pag-atake naman ang gagawin ni Yamamoto. Unang-una, bobombahin nila ang Midway gamit ang mga eroplano na mula sa kanilang 4 na aircraft carrier. Ang mga ito ay ang Akagi, Kaga, Hiryu at Soryo na pinamunuan ni Admiral Chuichi Nagumo. Ang susunod naman na hakbang matapos ang pambobomba ay dadaong sa isla ang mga barko na pinamunuan ni Admiral Nobutake Kondo. Kasunod nito ang gagawing pagsalakay sa isla ng lula nitong libu-libong mga sundalo. Sa hakbang na ito mga kapatid, inaasahan nila na sasaklolo ang mga sundalong Amerika na manggagaling sa Pearl Harbor. At kapag nangyari na ito, doon na pagtutulong ang atakihin ni Admiral Nagumo at maging si Admiral Yamamoto na naghihintay sa 600 milya lang ang layo mula sa isla ay aatake na rin. Napakaganda ng mga plano ni Yamamoto mga kapatid, matindi ang kanilang layunin na magpalawak ng teritoryo sa Asya at Pasipiko. Plinano talaga nila kung paano tatalunin ang US Pacific Fleet at kunin ang Midway upang masiguro ang kanilang pangingibabaw sa lugar at mapipilit ang Amerika na makipagnegosasyon para sa kapayapaan, ngunit parang iba ang nangyari. Noong unang bahagi ng 1942, isang linggo bago ang planadong paglusob ng mga Hapon, masinsinang inaral ng mga codebreakers ng US Navy ang kanilang nasasagap na mga sikretong mensahe mula sa radyo ng mga Hapon. Sa mga mensaheng nakukuha ng mga Amerikano, nalaman nila na may lulusubin ang Japan sa Pasipiko sa isang lokasyon na tinatawag nila sa codename na AF. Malaki ang pagdududa ng Amerika na ang tinutukoy ng mga Hapon na AF ay ang Midway. Pero paano naman nila masisiguro na ito nga ang eksaktong lugar? Gamit ang kakaibang estratehiya, isang pekeng mensahe ang ipinadala ng US mula sa kanilang base sa Midway na nagsasabing kulang sa malinis na tubig ang Midway. At doon eksaktong nakumpirma ng Amerika dahil nakuha ulit nila ang sikretong pag-uusap ng mga Hapon na nagsasabing kulang daw sa malinis na tubig ang AF. Isa pa sa problema ng Japan dahil nakakalat sa malawak na karagatan ang kanilang hukbong dagat, walang magawa si Yamamoto kundi ipadala ang kanyang mga mensahe at plano gamit ang kanilang radyo. Ngunit ang di nila alam, ang mga codebreaker ng Amerika na nakabase sa Hawaii ay nakukuha ang kanilang mga impormasyon kung kailan at ano ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng kanilang pagsalakay. Sa nakukuhang mga impormasyon ng Amerika mga kapatid, malaking bentahe ito para sa kanila. Makakabuo ngayon ng magandang plano ang commander ng US Pacific Fleet na si Admiral Chester Nimitz kung paano kontrahin ang Japan. Inaakala rin noon ng mga Hapon na ang isang aircraft carrier ng US na Yorktown ay hindi magagamit sa Midway. Malaki kasi ang naging pinsala nito noong labanan sa Coral Sea. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, matyaga itong inayos ng mga Amerikano sa Navy Yard ng Pearl Harbor. Katunayan, sa loob lamang ng 2 araw ay nagawa na ito at pwedeng-pwede nang isabak kasama ng iba pang barkong pandigma ng Amerika. Ngayon mga kapatid, upang kontrahin ang planong pag-atake ng Hapon sa Midway, inihanda ni Admiral Nimitz ang kanilang 3 aircraft carrier, ang Yorktown na pinangunahan ni Rear Admiral Frank Jack Fletcher at ang Enterprise at Hornet na hawak naman ni Rear Admiral Raymond Spruance. Pagsapit ng ika-3 ng Hunyo ng umaga, inumpisahan na nga ng Japan ang kanilang planong pag-atake at tulad ng inaasahan ng Amerika, inunang ang atakihin ng maliit na hukbong Hapon ang Aleutian Island. Samantalang mula Midway, mga alas 9 ng umaga, nagpalipad na ang US ng isang eroplano upang hanapin ang mga barkong pandigma ng Japan. Sa naturang paghahanap, natagpuan ng piloto ang mga barko na pinangunahan ni Admiral Nobutake Kondo. Inakala nila na iyon na ang pangunahing hukbong dagat ng mga Hapon, ngunit ang totoo, maliit na bahagi lamang yon.
Pagsapit ng alas 12:30 ng tanghali, agad nagpalipad ang US ng siyam na B-17 bombers mula sa isla. Layunin nito na atakihin ang grupo ni Nobutake Kondo. Yun nga lang, wala man lang ni isa sa kanilang pinakawalang mga bomba ang tumama. Gayunpaman, yun ang naging unang military engagement sa Battle of Midway. Magabandang alas 9:15 naman ng gabi, isa pang grupo ng mga eroplano ng Amerika ang pinalipad mula sa isla. Nakasagupa naman ito ang ilang mga barkong pandigma ng Japan. Matagumpay na tinamaan ng kanilang isang torpedo ang Japanese tanker na Akebono Maru. Ang unang torpedo na tumama simula nang naglunsad ng pag-atake ang mga Amerikano. Kinaumagahan ika-4 ng Hunyo, maaga pa lang muling nagpalipad ang mga Amerikano ng maraming mga eroplano upang muling atakihin ang mga barko ng Japan. Subalit sa pangalawang pagkakataon, hindi na naman sila nagtagumpay at halos karamihan pa nga sa kanila ay napabagsak. Samantala, gaya ng plano ng mga Hapon, inumpisahan na nga ni Admiral Nagumo ang unang yugto ng kanilang pag-atake. Mula sa kanilang 4 na mga carrier, 108 na mga eroplanong pandigma ang kanilang pinalipad upang durugin ang base militar ng US sa isla ng Midway. Bagaman may mga pandepensa rin ng isla, nagtamo pa rin ito ng matinding pinsala. Ngunit gayon pa man, ang paliparan nito at ang mga armas na panlaban sa mga eroplano ay gumagana pa rin. Matapos ang ginawang unang pag-atake ng mga eroplano ng Hapon, nagmungkahi ang punong piloto kay Admiral Nagumo na isa pang pambobomba ang kanilang gagawin sa isla. Subalit wala pa man, nagulat ang tropang Hapon nang bigla silang inatake ng grupo ng mga eroplanong Amerikano. Ngunit sa kasamang palad, pumalpak ulit ang pag-atake ng US na humantong pa nga sa napakaraming nasawi at nawasak sa kanilang mga eroplano. Sa kabilang dako mga kapatid, walang kaalam-alam ang hukbong dagat ng Japan na abot tanaw na pala sila ng submarino ng Amerika na Nautilus. Subalit ang problema ng paputukan ng submarino ang isa sa mga barkong escort ng carrier at ang isang Japanese cruiser. Muli na namang nagmintis ang kanilang pinakawalang torpedo. Balik tayo kay Admiral Nagumo. Habang naghahanda ang kanyang mga tropa sa mga eroplanong gagamitin sa pangalawang pambobomba sa isla, nakita ng kanilang scout plane ang 10 mga barkong pandigma ng Amerika na nasa silangang bahagi ng Midway, kabilang dito ang Yorktown. Dahil dito, sa halip na isagawa ni Nagumo ang ikalawang pambobomba sa isla, iniba niya ang kanyang taktika at nag-utos na atakihin ang mga namataang barko ng Amerika. Bago pa man nakakilos ang puwersa ni Nagumo, nagpakawala na ang Amerika ng maraming eroplanong sasalakay sa kanilang mga barko na nagmula sa Yorktown, Hornet at Enterprise. Ngunit sa kasamang palad, karamihan sa mga eroplanong ipinadala ng US ay napabagsak lang. Makalipas ang isang oras, habang abala ang tropa ni Nagumo sa pagre-refuel at muling pag-aarmas sa kanilang mga eroplano, mula sa kawalan, inatake naman sila ng isa pang grupo ng mga eroplano ng Amerika. 2 squadron ito mula sa Enterprise na pinamunuan ni Commander Clarence Wade McCluskey Jr. Kasabay ang grupo ni McCluskey sa mga unang pinalipad ng Enterprise upang hanapin ang mga barko ng Hapon. Ngunit dahil sa maling direksyon, hindi nila ito natagpuan. Sa kabila ng pagkakaroon ng halos hindi na sapat na gasolina, pinagpatuloy pa rin nila ang paghahanap hanggang sa makita nila ang mga barko ni Admiral Nagumo. Binomba ng 2 squadron ang carrier na Kaga. 5 bomba nila ang direktang tumama rito na nagresulta ng lubusan nitong pagkapinsala. Maya-maya pa ang Akagi naman ang kanilang binanatan, bagaman isang bomba lang ang direktang tumama. Matindi naman ang naging pinsala nito dahil sa pagsabog ng mga armas at eroplanong narito. Di nagtagal, dumating naman ang isa pang grupo ng mga bombers na mula sa Yorktown kung saan binomba naman nila ang Suryo. 3 ang kanilang napatama na nagpasabog sa karga nitong gasolina, bomba at mga bala. Dito rin nakasakay si Admiral Nagumo, ngunit nakalipat siya sa barkong Nagara bago ito lubusang nasunog. Samantala, bilang ganti naman ng mga Hapon, isang grupo ng mga eroplano ang kanilang pinalipad mula sa natitira nilang isa pang aircraft carrier na Hiryo ang umatake sa Yorktown. 3 bomba ang tumama rito, ngunit hindi nila ito napalubog at nananatiling tumatakbo pa rin. Makalipas ang isang oras, isa pang grupo ng mga eroplano ang muling umatake sa Yorktown. 2 torpedo naman ang tumama dito na naging dahilan ng tuluyan na nitong pagkasira. Sa pagkakataong yon, inakala ng mga Hapon na magkaibang aircraft carrier ang kanilang binomba. Kaya bagamat nalalagay na sila sa pagkadehado, malaki pa rin ang paniniwala ni Admiral Nagumo na ang kanilang nalalabing mga eroplano ay may kakayahan pang wasakin. Ang inaakala nilang isang carrier na lang ng Amerika. Pero ang totoo, magiting pa rin na nakikipaglaban ang Hornet at Enterprise. Kinahapunan, namataan ng scout aircraft ng Amerika ang lokasyon kung saan naroon ang Hiryo. Agad namang nagpadala ng 24 na eroplano ang Enterprise upang isagawa ang panghuling pag-atake.
Gulat na gulat ang mga Hapon, hindi nila inakala ang biglang pagsugod ng Amerika. At bagamat ang Hiryu ay sinusuportahan ng ilang mga matitikas na eroplano ng Japan, 4 na bomba ang nakalusot at tumama rito na naging dahilan ng pagkasunog at paglubog nito. Pagsapit ng ika-6 ng Hunyo, iniutos ni Yamamoto ang pag-atras sa kanilang natitirang mga barko. Naging hudyat ito sa tuluyang pagwawakas ng tinaguriang Battle of Midway. Sa pagkapanalo ng US mga kapatid, inabandona na rin ng Japan ang kanilang planong pagpapalawak sa Pasipiko at nananatili na lang nakadepensa hanggang sa nagtapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sang-ayon naman sa mga pagtala sa Battle of Midway, nasa 3,000 mga sundalo ng Hapon ang nasawi, kabilang dito ang nasa mahigit 200 nilang mga bihasang piloto. Halos 300 eroplano rin ang nawasak sa kanila, isang heavy cruiser at 4 na mga aircraft carrier. Samantalang sa panig ng Amerika, isa namang aircraft carrier at isang barkong pandigma ang nasira, habang nasa 145 aircraft naman ang napabagsak at tinatayang nasa 306 na po ang mga sundalong nasawi. Ang Battle of Corregidor o Labanan sa Corregidor ay isa sa mga malulupit na labanan na nangyari sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Bahagi ito sa matagumpay na kampanya ng Japan na sakupin ang Pilipinas. Naganap ang labanan na ito noong May 5 hanggang May 6 taong 1942 matapos tuluyang mahulog sa kamay ng mga Hapon ang Bataan noong April 9 sa parehong taon. Upang ganap na mapasok ang Manila Bay ng 14th Japanese Imperial Army na pinamunuan ni Lieutenant General Masaharu Homma, kinakailangan muna nilang harapin at makipagbakbakan sa ilang mga isla na pipigil sa kanila. Isa sa mga ito ay ang Corregidor. Hindi madaling kunin ang Corregidor mga kapatid, maliban sa sinusuportahan ito ng ilang maliliit na isla. Armado rin ito ng malalaki at makapangyarihang mga kanyon. Halimbawa ang nakapaligid ditong 23 battery na mayroong 45 coastal gun at mortar. Idagdag mo pa ang 72 anti-aircraft na nakatoka sa 13 mga battery at nasa tinatayang 35 grupo ng mga minang pandagat. Ang dalawa namang 305mm na baril na narito ay may kakayahang abutin ang barko sa layong 27,000 metro. Hindi pa kabilang ang armado ring mga sundalong Pilipino at Amerikanong narito, kaya naman hindi talaga biro ang makipagduelo sa isla ng Corregidor. Maliban dyan mga kapatid, mayroon ding malawak na sistema ng tunnel sa ilalim ng Malintahil ang Corregidor. Tumatagos ito mula sa silangan hanggang sa kanlurang bahagi ng isla. Hindi ito tinatabla ng bomba kaya dito nilalagay ang mga bala, ospital at headquarters ng mga general, kagaya ni General Douglas MacArthur. Pero ano nga bang nangyari sa Battle of Corregidor? Paano nga ba nahulog sa kamay ng mga Hapon ang islang ito? At paano naman kaya nakipaglaban ang mga sundalong Amerikano at Pilipinong narito? Simulan natin noong December 29, 1941 kung saan unang nakatikim ng 2 oras na pambobomba ang Corregidor mula sa mga Hapon. Winasak nito ang ospital, mga barracks, imbakan ng gasolina at iba pang mga gusali. Pagkalipas ng 3 araw, ang garrison naman ng isla ang binomba ng mahigit 3 oras at bagaman nagpatuloy ang nakanakang pambobomba sa susunod na 4 na araw, 2 beses na lang itong naganap hanggang sa pagtatapos ng Enero na siya namang nagbigay ng oras sa mga sundalo na ayusin ang kanilang posisyon. Noong February 3, 1942, 3 buwan bago nagsimula ang labanan, dumaong sa Corregidor ang submarinong USS Strout na lula ng karagdagang bala ng mga anti-aircraft ng isla. Sa pag-alis ng submarino, dala nito ang mga importanteng dokumento, kabilang ang 20 tonelada ng ginto at pilak na mula sa yaman ng Pilipinas. Pagsapit ng March 12 sa kailaliman ng gabi, inilikas naman mula sa Corregidor si General Douglas MacArthur. Nagtungo siya ng Mindanao bago inilipad papuntang Australia at ang pamumuno sa mga sundalo ay kanyang iniwan sa ilalim ni Lieutenant General Jonathan Wainwright. Mula December 29, 1942 hanggang sa katapusan ng Abril, sa kabila ng walang humpay na pambobomba ng mga eroplano, mga barko at artillery ng Hapon sa Corregidor, buong tapang itong nilabanan ng pinagsamang unit ng US Army, US Navy at mga sundalong Pilipino. Marami sa mga sundalong Hapon ang kanilang napaslang at napabagsak na mga eroplano. Noong ika-9 ng Abril, matapos ang pagsuko ng Bataan, inumpisahan agad ng mga Hapon ang pambobomba sa Corregidor gamit ang mga artillery. Gayunpaman, bagamat gumanti ang Corregidor, pinahinto rin ito ni General Wainwright sa takot na baka may tatama ang mga bilanggo nilang kasamahan na nasa Bataan. Sa sumunod na ilang araw, nagpatuloy ang malupit na pambobomba ng Hapon sa Corregidor araw at gabi. Naitalang 614 na beses din silang nagpalipad ng maraming mga eroplano at nagpakawala sa isla ng 1,701 na bomba na mayroong kabuang 365 tonelada ng explosive. Bilang suporta naman sa mga eroplanong umaatake, pinapaputok din ng mga Hapon ang kanilang makapangyarihang siyam na 240mm howitzer, 34 na 149mm howitzer at 32 mga artillery.
Sa tindi ng ginawang pambobomba ng Japan sa isla mga kapatid, base sa pagtaya noong May 4 lamang, mahigit 16,000 shell ang tumama sa koridor. Sobrang pahirap sa mga dumidepensa sa isla ang matinding pambobomba. Dagdag pa rito ang kakulangan sa supply ng tubig at pagkain, kaya maging ang mga kabayong namamatay sa pambobomba ay kanila nang kinakain. Samantalang ang tubig ay 2 beses lamang sa isang araw ang rasyon. Sinubukang suplayan ng pagkain ng koridor ng 7 mga pribadong barko na mula sa Cebu. Subalit dahil sa matinding puwersa ng Japan na nasa karagatan, isang barko lang ang tanging nakadaong sa isla. Pagsapit ng May 5 ng gabi, nagsimula ng dumaong sa koridor ang mga barko ng Japan. Lula nito ang mga sundalong pinamunuan ni Major General Kuryo Taniguchi. Sa unang pagdaong sa isla ng 790 sundalong Hapon, agad na dumanak ang kanilang dugo sa dalampasigan at marami sa kanilang mga barko ang napalubog nang bigwasan kagad sila ng mga tropang Amerikano at Pilipino gamit ang 37mm na kanyon. Sumuporta rin sa koridor ang mga kanyon ng Fort Drum. Hindi rin naging matagumpay ang pagsalakay ng pangalawang batalyon sa may north point ng isla. Mas malakas ang depensa doon ng 4th Marines Regiment, kaya karamihan sa mga opisyal ng Hapon na naroon ay mabilis lang na napaslang, samantalang ang iba ay tinamaan ng mga granada. Pahirapan sa mga Hapon ang dumaong sa koridor, malakas kasi ang alon sa isla. Dumagdag pa ang mga langis na nagkalat sa dalampasigan mula sa mga lumubog na barko sa naunang mga engkwentro. Gayunpaman, dahil sa dami ng bilang ng sumasalakay, nakapasok pa rin sa isla ang iba hanggang sa kalaunan na okupa na nila ang mga kanyon sa Denver Battery bandang 1:30 ng madaling araw ng May 6. Pagsapit ng 4:30 ng umaga, sinubukang tumulong sa labanan ng nasa tinatayang 500 nakareserba na mga Marines at mga sundalo ng 4th Battalion. Ngunit dahil sa nakaposisyong mga sniper ng Hapon sa frontline, naging limitado ang kanilang galaw. Ang masaklap pa, pagdating ng 5:30, isa pang grupo ng nasa 880 mga kalabang sundalo ang dumating. Nananatiling hawak ng 4th Marines ang kanilang mga posisyon, ngunit ang ibang mga tropa ay unti-unti nang bumibigay at sumusuko hanggang pagdating ng 9:30 nakapasok na sa koridor ang 3 mga tangke na mas lalo pang nagpaurong sa mga sundalong Amerikano at Pilipino at bumayo sa depensa ng isla. Sa huling pagkakataon, napaatras sa loob ng Malinta Tunnel ang mga nalalabing sundalong Amerikano at Pilipinong nakikipaglaban. Ngunit sa kabila nito, ang makapangyarihang artillery ng mga Hapon ay mabagsik na umoopensa. Sa pagkakataong yun mga kapatid, naisip ni General Wainwright ang mangyayari kung tuluyan ang makakapasok sa tunnel ang mga Hapon, na kung saan naroon ang nasa 1,000 walang kalaban-laban na mga nakaratay na sugatan. Batid rin ng general na marami pang darating na mga kalaban kinagabihan, kaya upang maiwasan ang marami pang buhay na mawawala, pagsapit ng May 6, 1942, 1:30 ng hapon, 2 sundalo na may puting bandila ang lumabas upang ipaabot ang mensaheng pagsuko ni General Wainwright sa mga Hapon. Tuluyang bumagsak sa kamay ng Japan ang koridor at sang-ayon sa pagtala sa digmaang naganap dito, 700 sundalong Hapon ang nasawi at nasa 1,200 naman ang sugatan. Samantalang sa dumidepensa sa isla, umabot naman sa 800 ang nasawi at 1,000 mga nasugatan. Ang general naman ng mga tropang Hapon na namuno sa naturang pagsakop sa Pilipinas na si General Masaharu Homa ay sinibak sa kanyang tungkulin. Umabot kasi ng 5 buwan bago niya tuluyang napabagsak ang Pilipinas. Taliwas ito sa kanilang planong sasakupin ang bansa sa loob ng 2 buwan. Sa umiinit na tensyon mga kapatid sa pagitan ng China at Pilipinas dahil sa mga iligal na pang-aangkin ng mga Chino ng teritoryo sa West Philippine Sea, nagiging malakas ang posibilidad na hahantong sa digmaan ng sigalot kung talagang tuluyang hindi magkakaintindihan ng dalawang panig. Sa panahon ng digmaan sa dagat, hindi lamang ang mga barkong pandigma ang magiging mahalagang asset na harapin ang banta ng bawat kalaban. Malaki rin ang magiging papel ng mga isla lalo na kung nasa isang strategic na lokasyon ng mga ito. Marami ng mga isla na nasa strategic location o nasa mga choke point ang talagang ginastusan ng militar upang ito'y kanilang gawing military base. At yan mismo ang ginagawa ngayon ng China sa Spratly Islands. Mayroon ding base militar ang Pilipinas sa Ayungin Shoal. Katunayan, nakasadsad sa lugar na ito ang BRP Sierra Madre, ang kalawanging barko ng Pilipinas na nagsisilbing outpost ng Philippine Marines na nagbabantay sa lugar. Maliban kapatid sa mga isla na nasa West Philippine Sea na pwede ring gawing base militar ng Pilipinas, marami pa tayong mga isla na talaga namang nagiging isa ng epektibo at mabisang pandepensa noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, kagaya halimbawa ng Fort Drum. Sa videong ito ay sama-sama nating alamin ang kwento sa likod ng estratehikong isla ng Pilipinas na tinaguriang unsinkable concrete warship o hindi napapalubog na konkretong barkong pandigma. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Ang Fort Drum mga kapatid o El Fraile Island o isla ng El Fraile ay isang pinatibay na isla na tinaguri ang konkretong barkong pandigma.
Makikita ito sa bukana ng Manila Bay at sa timog na bahagi ng koridor, kung saan ang mala-warship na islang ito ang pumipigil sa mga barkong Hapon na nais pumasok sa Manila noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pero bago iyon, paano nga ba ito ginawa? Gaano ba katibay ang depensang dagat na ito? At ano-ano nga ba ang mga kaganapang nangyayari sa likod ng islang ito? Umpisahan natin mga kapatid noong May 1, 1898 kung saan mainit ang naging labanan ng mga Amerikano at Espanyol sa tinaguriang Battle of Manila Bay. Sa mga panahong iyon, hawak o kontrolado ng mga Kastila ang Pilipinas, kung kaya't sa labanan na iyon, ang islang tinawag ng mga Espanyol na El Fraile na makikita sa bukana o entrance ng Manila Bay, ang kanilang nagsisilbing pangunahing depensang dagat upang pigilin ang mga barko ng Amerika na makapasok sa Manila. Maliban sa El Fraile, may iba pang mga isla na nakapaligid dito na malapit din sa entrada ng Manila na naging first line of defense, gaya ng sa Corregidor, Fort Carabao at Caballo Island. Sa Battle of Manila Bay, inarmasan ng mga Kastila ang El Fraile ng tatlong 120mm na kanyon na siyang walang humpay na pumuputok sa mga barko ng Amerika. Ngunit sa tindi ng opensa ng US at pagiging epektibo ng kanilang mga taktika sa digmaan, napasok pa rin ng kanilang mga barko ang Manila at tuluyang natalo ang puwersa ng mga Kastila. Ngayon mga kapatid, habang nasa kontrol na ng Amerika ang El Fraile, naisip nila na bakit hindi nga naman nila gayahin ang ginawa ng mga Kastila sa isla. Nakikita nila na talagang mainam nga itong gawing depensang dagat laban sa mga barkong nais pumasok sa Manila dahil sa napakaganda nitong lokasyon. Ang unang naging plano ay gagawin sana nilang istasyon ng mga minang dagat o istasyon ng isang kanyon ng isla, pero kalaunan isang konkretong istruktura na may malalaki at makapangyarihang mga baril ang gustong itayo rito ng mga Amerikano. Pagsapit ng Abril taong 1909, sinimula ng gawin ang kakaibang istruktura sa isla, kung saan sa panahong iyon ang pangalan nitong El Fraile ay kanilang binago at tinawag na ito bilang Fort Drum na kinuha sa pangalan ng isang Amerikanong sundalo na si Brigadier General Richard C. Drum. Medyo pinalawak ng mga tropa ng US ang mismong isla. Itinayo nila rito ang isang istruktura na pinatibay ng pinaghalong bakal at semento na mayroong hugis na katulad sa isang barkong pandigma. Ayon sa mga record, 350 feet ang haba nito, 44 feet ang taas at 144 feet ang lapad. Ang kapal ng pader ay nasa 25 hanggang sa 36 feet, samantalang ang kanyang deck ay protektado ng 20 feet na kapal ng pinaghalong semento at bakal. Tinayuan din ito ng isang tower na mayroong 60 feet na taas at para masiguro ang kakayahan nitong makipagduelo, inarmasan ito ng malalaki at makapangyarihang mga sandata. Halimbawa, ang 4 na 40 inches nitong mga kanyon na nakalagay sa dalawang battery na tinatawag nilang Battery Marshall at Battery Wilson, kung saan kayang abutin ng mga kanyon na ito ang layong 11 milya. Maliban sa naglalakihang kanyon, nilagyan din ng mga tropa ng US ang casemate nito ng 6 pang 6 inches na baril at 2 inches na anti-aircraft gun. Napakalawak kung may tuturing ang loob ng Fort Drum. Katunayan, mayroon ditong tulugan ng nasa 300 na mga sundalo, lagayan ng generator, kusina, pagamutan, imbakan ng mga bala at kwartong pangkomunikasyon. Ngayon mga kapatid, nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, masusubukan ngayon ang tibay kung paano dumepensa ang Fort Drum dahil tulad sa inaasahan, naging pangunahing pandepensang dagat nga ito sa mga kalabang barko na nais pumasok sa Manila Bay. Nang magsimula ng sumalakay sa Pilipinas ang puwersa ng mga Hapon noong January 2, 1942, unang nakatikim ng pambobomba mula sa himpapoid ang Fort Drum pero hindi umubra ang mga eroplano ng kalaban dahil sa tinataglay nitong anti-aircraft. Pagsapit ng mga unang linggo ng Pebrero, muling binakbakan ang Fort Drum at sa pagkakataong ito, 150mm na kanyon ang ginagamit ng Japan na nakaposisyon sa Ternate, Cavite. Hindi pa rin nila ito nadurog at matikas pa rin itong gumaganti ng putok. Pagsapit ng March 1942, mas tumindi pa ang ginawang mga pag-atake sa Fort Drum kung saan araw at gabi itong binobomba gamit ang mga naglalakihang 240mm na kanyon. Tinamaan na talagang napuruhan ang 3 inches nitong anti-aircraft, isang 6 inches na baril at mga armored casemate. Ngunit nananatili pa rin gumagana ang kanilang malalaki at malalakas na kanyon at talagang gumaganti pa ito ng putok. Natigil lang ito nung nahulog na sa kamay ng mga Hapon ang bataan dahil sa takot na baka matamaan ng mga bihag na sundalong Amerikano at Pilipino. Kinagabihan ng May 5, 1942, sinalakay ng mga tropang Hapones ang isla ng Corregidor. Naalerto ang Fort Drum kung saan agad binayo ng mga kanyon nito ang kalaban na nagresulta sa paglubog ng ilan nilang mga barko at pagkasawi ng maraming mga kalabang sundalo. Dahil doon, kaliwat kanan ulit ng mga pambobomba ang ginawa ng mga Hapon sa Fort Drum. Ngunit hanggang sa huling hininga ng isla, nakikipagbakbakan pa rin at matikas na nakikipagpalitan ng putok ang mga kanyon nito. Pagsapit ng May 6, 1942, bagamat napasok at napasuko na ng mga Hapon ng Corregidor, ang Fort Drum at ang 240 na mga sundalong narito ay patuloy pa rin pinapaputok ang tinataglay nitong mga kanyon. Sa nasabing digmaan, nahulog at nakuha na ng Japan ang lahat ng depensang dagat ng Pilipinas. Tanging ang Fort Drum na lang ang natitirang dumedepensa at umuopensang hindi pa sumusuko.
Ngunit dahil sa nagkulang na sa bala at pagkain, isinuko rin kalaunan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino ang isla, pero sinira muna nila ang lahat ng kanyon upang hindi na mapakinabangan. Mahigit 500 mga bala ng kanyon at bomba ang tumama sa Fort Drum, ngunit bagamat ganon napanindigan ito ang kanyang pagiging matibay. Katunayan, sa pagsuko ng mga tropang nasa loob, walang ni isa sa kanila ang nasawi at tanging 5 lamang ang nagkaroon ng minor injury. Paglipas ng halos 3 taon, binalikan ni General Douglas MacArthur ang Pilipinas upang kunin sa kamay ng Japan. Unti-unti hanggang sa nakuhang muli ng Amerika ang lahat ng kuta ng Pilipinas na hawak ng mga Hapon at ang Fort Drum din ang siyang nagiging huling depensa ng Japan. Alam ng Amerika kung gaano katibay ang isla at mahihirapan lang sila kung bobombahin nila ito gaya ng ginawa ng mga Hapon, kung kaya't ang kanilang naging taktika ay binuhusan ng mga bentilasyon ito ng napakaraming gasolina at nilagyan ng 600 pounds na explosive upang ito'y sunugin at pasabugin. Matinding pagsabog ang nangyari sa Fort Drum, kitang-kita ito sa taas na 300 feet at nagliyab ng ilang mga araw. Hindi pa rin ito nadurog at nananatili pa rin nakatayo at buong buo. Ngunit nang balikan ito ng mga Amerikano, 68 sundalong Hapon ang kumpirmadong natupok. Muling nabawi sa kamay ng mga kalaban ang napakatibay na isla at simula noon nananatiling hawak na ng mga Amerikano at Pilipino ang Fort Drum hanggang sa ito'y tuluyan ng naabandona. Sa kasalukuyan, nananatiling nakatayo sa bukana ng Manila Bay ang Fort Drum. Naroon din ang ilang kinakalawang at sira na nitong makapangyarihang mga kanyon at bakas ng mga tama ng bala at bomba. Unti-unti na ring nawawala ang ilang mga bakal na nakausli sa estruktura dahil kinukuha umano ito at pinagbibenta. Bukas sa publiko at kahit sino pwedeng bumisita rito. Ngunit nakakalungkot lang dahil tuluyan na itong hindi pinapansin at pinabayaan. Tanging mga kalawanging kanyo na lamang, mga tama ng bala at sira-sirang estruktura ang tanging masasaksihan sa isang isla na minsang naging isang pinakamatibay na kanlungan at depensa ng mga sundalong Amerikano at Pilipino noong World War II. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!